Minsan ang mga pangarap natin ay naapektuhan ng kagustuhan ng ibang tao. May mga pagkakataon din na tayo mismo ang pumipili ng ating mga mithiin, ngunit habang tumatagal nagbabago tayo at nalalampasan ang ating mga dating pangarap. Minsan pilit nating tinutulak ang sarili na gustuhin ang isang bagay na hindi naman natin nais. At nauuwi ito sa pakiramdam ng kawalan dahil hindi ito mula sa tunay na pagnanais. Hindi ito tulad ng kakulangan sa motibasyon o ng simpleng pagkatubili. Ang hirap nating kumilos ay hindi dahil sa takot o kakulangan ng kakayahan kundi dahil sa malalim nating pagkaunawa na hindi ito ang landas na gusto natin para sa ating buhay. Maaaring naliligaw tayo o hindi sigurado kung paano babaguhin ang ating direksyon. Kapag nararamdaman mong nahihirapan ka sa isang bagay, mahalagang tanungin ang sarili. Gusto ko ba talaga itong gawin? Nais mo ba talaga ang trabahong ito? O naaakit ka lang sa magandang tunog ng posisyon? Totoo bang mahal mo ang taong iyon o gusto mo lang ang ideya ng relasyon ninyo? Patuloy mo pa rin bang pinanghahawakan ang isang luma at hindi na akmang pananaw ng tagumpay? At kung oo, paano kaya kung matutunan mong pakawalan ito? Sa huli, ang sariling pagsabotahe ay madalas na palatandaan na hindi pa natin lubusang natatagpuan ang tamang direksyon. Pinapakita nitong kailangan nating pag-isipan muli kung ano ang tunay na makabubuti para sa ating buhay kahit na may mga taong mabibigo kasama na ang dating bersyon ng ating sarili. Hindi natin kailangang ipagpatuloy ang buhay sa paghahangad ng tagumpay na minsan nating inakala na perpekto noong hindi pa nating lubos na nauunawaan kung sino talaga tayo. Ang mahalaga ay gumawa tayo ng mga desisyong akma sa kung sino na tayo ngayon. Matutong yakapin ang posibilidad na maaaring iba ang maging anyo ng kwento ng tagumpay mo kumpara sa dating inaasahan mo. Maaaring ang tunay mong hinahangad na tagumpay ay kapayapaan araw-araw, paglalakbay, masayang relasyon, o matatag na pagkakaibigan. Baka rin ang negosyong pinili mo noon o trabahong inakala mong gusto mo ay hindi na akma sa'yo ngayon. Kapag natutunan nating bitawan ang mga bagay na hindi talaga nakalaan para sa atin, binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong matuklasan ang mga mas mabuting bagay na naghihintay. Kailangan lamang ng tapang at pagpapakumbaba upang makita ang katotohanan at makagawa ng puwang para sa bagong simula.